Then punta lang tayo ng Sumapa, mag-change oil. Mapapansin nyo, may ano dyan, low oil pressure pag cold start pa. Pero pag uminit na yung makina, nawawalaan siya. Ayan, pansin nyo, low oil pressure. Pero pag uminit na yung makina niya, kusa siyang nawawala. Di ko alam kung pinalitan ba ng langis nung mekaniko o hindi. Kung huling pinagawa ko to. So yun, ako na lang magpapalit ng langis. Palitan ko ulit. Tapos papalitan ko din yung coolant. Kasi maling kulay yung nalagay ko nung last time. Kulay blue. Sabi kulay pink daw dapat eh. Palitan natin ng kulay pink. Ayun kusa siyang nawawala. Mamaya wala na yan. Pag na-reach na niya yung ganyang init, 4 bars na, patayin natin. Yan. To start lang ulit. Ayan, wala na siya. Pag mainit na siya, kusang nawawala. Ayan, bumabalik pa konti. Pero pag yung tuloy-tuloy na yung takbo mo, mawawala siya. Gaya kaninang umaga. Ayan, mawawala siya. Tuwing lang siya cold start, nagkakaganyan. Di ko alam kung pinalitan ba ng mekaniko yung langis o hindi. Kasi yung sensor nito bagong palit ko lang yung oil sensor. Sayang yung binigay ko, langis. Tingin ko hindi pinalitan ng mekaniko Kasi yung binigay kong langis, Motorex. Yung Motorex, kulay yun? Kulay dilaw. Tapos, pagsilip ko sa side glass, kulay pula. Tapos sobra-sobra pa yung langis na nilagay. Di ba dapat pag sa side glass siya, yung bilog? Sa gitna lang ng bilog. Nakita ko sobra-sobra. Tapos hindi pa yung binigay kong langis ang nilagay. Kaya siguro ganito, tuwing cold start, naglo-low oil pressure siya. Pero pag uminit naman okay na. Pero syempre, nakakairata pa rin yan Ayaw natin na may nakikitang ilaw dyan na kakaiba. Kaya palitan na natin ng langis. Umorder ako sa Shell na lang, yung Ultra. Magka-presyo lang naman sila ng Motorex. Mas gusto kasi Shell. Yung Shell kasi nagamit ko na yun sa NMAX. Gamit ko pa sa Dominar. Sarap gamitin. Kaya yun, Shell na lang ginamit ko. Tapos yung filter galing sa Pasig, as usual kay Berting Badja. Tapos yung coolant, try lang natin yung sa Petron, kulay pink. Bumili ko ng 2 litro na coolant para pag nagbabawas, magtatap-tap na lang tayo. Di kasi ako makapag sa bahay, dun sa kabila. Di ako makagawa kasi lahat ng tools na dun sa Sumapa, dun sa kabilang bahay. Mas maluwag dun malaki space dun. Kahit kotse maintenance mo dun. Di na siya nagkakaroon ng low oil pressure pag ganyang mainit na. So meron din pala akong binili na tail tidy. Yung stock kasi na ito may tumatalsik din yung tubig sa likod ko. Kahit naka-stock fender siya, makalat pa rin. So panindigan na natin, i-tail tidy na natin para masaya. Tail tidy sa slider. May slider to, yung GRX, kaso isang piraso. Kaya bumili na lang ako ng mumurahin ng slider. Ang mahalaga lang naman sa slider pag nag-drop yung mga accident and drop, mga di inaasahan. Kunwari, naka-side stand ka, tapos biglang tumumba yung motor mo, yung mga ganun. Para lang naman doon yun, para di mapisa yung radiator natin. Kaya yung mumurahing slider na lang binili ko. Bibilin ko dapat GRX din, replacement.
Kaso yung gusto kong bilhin sa GRX, isang piraso lang. So hindi ko na nagustuhan. Yung kaliwa bago, yung kanan luma. Mamaya papakita ko sa inyo. Nandito pa rin yung bracket ng GRX, diyan sa gilid. Ayun, kung nakita nyo, eto bracket yun ng GRX. Inalis ko na kasi naiirita ako, isang piraso lang eh. Kaya yun, gawin natin ngayon, kabitan natin siya ng bagong GRX. Bagong slider. Pero di na siya GRX. Kasi sa online GRX, yung page nila, yung stock ng 125mm, isang piraso na lang. So isa lang din mabibili ko. Eh gusto ko parehas bago, kaya bumili na lang ako ng walang brand. Pero slider pa rin. Ayun o, wala na siyang low oil pressure. Mag-signal ka naman kasi, bakit baliktad yung signal mo? Well, mali ko rin yan, nagmamadali ako sa looban. Ayun lang naman, change oil tayo, palit coolant, maglagay ng tail tidy, maglagay ng slider. Tapos okay na to. May nakaset kasi kaming ride sa linggo. Well, matagal-tagal pa naman yun, Tuesday pa lang ngayon. Last weekend kasi hindi kami nakapag-ride. Nakakotse kasi ko nun. Kung mapanood nyo yung video ko sa TikTok, ako nakakotse, naiingit ako dun sa mga nakamotor sa expressway. Ayan, malapit naman na tayo. Kabit na natin yung mga dapat ikabit, sa palitan yung mga dapat palitan. So ito pala yung bago kong tank bag. Ang cute. Malaki siya, 10 liters, kasya yung kapote. So nandito yung 2 litro ko na coolant. Yung mga langis, saka yung ibang pinagbibili ko sa Shopee, na doon na sa kabilang bahay. So yan, maya na lang. Yan, kung gusto nyo magrenta ng swimming pool, yan, kung gusto nyo magrenta ng resort, maliit na resort lang, pero kasya dito madaing sasakyan. Ayan dyan, pwede kayo mag-parking dyan side na yan, tapos dito rin pwede kayo mag-parking, gusto nyo mag-rent. Pero dito muna tayo sa tapat ng bahay. Ito yung pinagawa nating bahay na di pa rin tapos. Pipinturahan na lang yan. Yun na lang. Ayun, itsura natin ngayon. Palamigin muna natin yung makina. Baka alisin ko na to, sumasabit dito eh. Yan, kunin natin yung paddock. Palamigin muna natin. Habang pinapalamig, kabit natin yung tail tidy. Ito yung sinasabi ko kanina. Meron ako dyan, GRX. Pero isang piraso eh. Palitan na natin ng bago. Ito yung sinasabi kong GRX. Ayan na, pura gas-gas na. 125mm yung sukat na ito. Kaso wala eh, isa lang stock. Gusto ko parehas bago. So unahin natin ngayon yung tong air filter. Kasi washable na to eh. RNG na air filter. Baklasin lang natin. Linisin natin. Umorder ako ng panlinis sa Shopee. Original din na RNG cleaner. Tanggal na natin. Malinis pa naman, pero linisin pa rin natin. Kunin natin yung panlinis na nabili natin. Unboxing. Isak lang yun.
Medyo pisak-pisak lang yung box na pagkakaship. Ayan, KNN na ang linis sa KNN filter. So yan, kung may brush kayo, gumamit kayo ng brush para mabrush nyo yung dumi. In at out, lilinisin natin yan. Sabay lang. Tapos i-rinse nyo rin. Hugasan nyo ng tubig after. Tapos brush nyo lang. Ayan, may na lang. Babrush ko pa siya. Lalinisin ko mabuti. So, after nyo brushin, hugasan nyo ng tubig. So, di ko kaya ng isang kamay. Maya na lang, hugasan ko muna. Tubigan nyo lang. Nasa luminis. Tapos mamaya, lalagyan natin yan ng oil. Pero i-blower muna natin siya. Pero hanggat may araw pa ngayon, bilad muna natin sa araw. Pili naman tayo ng bagong i-unbox. Ito langis. Ito tail tidy. Nakakalat ko. Tail tidy naman. Saka slider. Palit tayo. Lahat ng package nila may sticker. Total naghahanap ako ng sticker para pantakip din sa speedometer. Ito na lang ilalagay ko. Tabi muna natin. Silang card. Same din dun sa tail tidy. Ano to? May meron silang nilalagay sa bolt para hindi mahulog. Siyempre ma-vibrate. Buti may libre ng ganito. And ang unang slider. Tingnan natin kung gaano kahaba. Compare natin siya dun sa DRX. Siyempre mas mahal ang DRX. Ito yung sa DRX. Kasi ito yung kanya. Ganyan. So pag tumumba siya, siya yung sasalo. Hindi itong radiator. Yung sa DRX kasi ano ba? Yung sa DRX mas mahaba. Mas mahaba lang ng konting-konti. DRX tuloy, GRX pala. Luma na kasi. Siyempre gusto natin bago. Di ako makabili ng dalawang gatong bago. Kasi isa na lang yung stock sa Shopee. Kaya ito na lang, walang brand. So, magagawa pa rin naman niya yung trabaho niya kahit wala siyang brand. Kabit natin. Tanggal na natin yung stock. Yung stock kasi, tumatalsik din sa likod natin yung putik. Ayan siya, pag tulis na tulis. Ayan. Nakita yung laki ng gulong ngayon. Baklasin muna natin to para makuha itong backlight sa yung signal light. Ang asa. Tulis na tulis. Okay na. Ginabi na tayo. Hapon na kasi tayong simula. Change oil pa tayo. Saka nalabasan na. And stock plate light. Adjust nyo na lang kung gaano kababa gusto nyo. Natin yung signal kung okay pa. So yun, working yung signal. Kabila. Working din. Kaya gusto ko i-stock pa rin. Stock yung plate light. Para malinaw. So ito, adjust na lang natin to pag nakabit na yung plaka. Magde-drain naman tayo ng langis. Dito yan, isa dito, tapos isa dito, yung 13 filter. Ito ang gagamitin natin, badya, tapos shell na 15W50. Tapos yun nga, palit din tayo coolant, dalawa yan. May extra ko dong isa. Yun, pa-drain ko muna to para palitan na ng langis.
So yun yung mga strainer na dyan. Kinamitan ko sila ng panglinis ng brake cleaner para matanggal yung mga dumi-dumi. Yan, binabad ko muna tapos brushin natin maya-maya. So yan, siguraduhin nyo lang na nalock nyo na yung mga bolts, mga drain bolts. So ito gagamitin natin, Shell Advance 15W50. So yun na lang, 100% synthetic to compare dun sa Motorex nakikita natin sa Shopee. May fully synthetic din siguro na Motorex pero mas gusto ko kasi ito eh. Ayan, ito na lang gamitin natin. Nakita ko sa Google 1.7 or 1.6 pero unahin muna natin to, 1 litro. Tapos check natin siya dito sa sight glass. Dapat sa gitna yan. Doon natin makikita 1.6 o 1.7. Yan. Pero kadalasan na napapanood ko 1.7 na lang, pero check pa rin natin yung sight glass para di sumobra. Yan. Di ko kaya magsali ng isang kamay. Wait lang. Yan, sa measuring cup natin meron tayong 500, tapos mamaya yung 200 naman. Yan, hanap lang kayo ng measuring cup nya sa mga Pure Gold, South. May nabibili naman yan. Meron din sa Shopee. Tapos na gagawin natin habang pinapainit, yan natin ang KNN filter oil para patlikod. Yun yung mga napapanood ko. Na natin yung gate. Pin muna tayo sa kabilang bahay. So yan, makabit natin tail tidy, working naman yung signal pati plate light. So ito yung crash guard ba tawag, slider. Okay na, nakabit na rin natin. Pag change oil na, bago na rin coolant, biyabiyahin na lang. Pansin nyo, wala na yung wala na yung kaninang naglo-low oil pressure. Baka kanina pag start pa lang ng motor meron na. So yun, nakita ko yung problema, bakit nag-aaga nun. Smooth na ngayon, oh. Sarap gamitin. Nakita ko yung problema nya. So yun, ginamitan ng mekaniko ng ibang langis. Di ko alam kung pinalitan din niya yung oil filter. Ang binigay ko sa kanyang langis, kulay dilaw. Pag yun, binuksan mo, dilaw. Tataka ako, nung dinidrain ko na kanina, bakit kulay pula? Tapos yung oil filter, halos pasira na. 1,000 pa lang naman yung natatakbo nung motor. So yun, nagduda na ako. Sigurado yun, napuntahan kong mekaniko. Kinahoy yung ko, yung oil ko, yung langis kong binigay. Pati nga yung side stand nito papalitan nawala daw nila. Ayun, gamit ko ngayon side stand, winelding na lang. Hirap pumanap sa Shopee ng side stand nito Kaya nangyari, ni-repair na lang yung side stand nito. Wala daw nila So yun, lesson learned, di na babalik sa kanya. Ang smooth mag-ship. Ba't kaya nag-go-go? Kita nyo, tago kami. So nadyan na siguro siya. Bumamba tayo, rinig niya tayo. Kahit tahimik yung tambucho natin Saan na siya?
Yung... Nasa kabila pala. Buti na lang may libreng data si Robinson. Libreng Facebook. Tagal mag-go ah. Wow, tayo look, waiting the red light. Natawagan ako eh, 1% na lang ang battery ko. Ito na lang, may wifi yung Robinson. Tingnan ma.